Isang kababayan na naman natin ang nagbahagi ng kanya naging karanasan sa isang scammer. Ito ngang si kabayan ay nakareceive ng tawag galing umano sa nagpapanggap na isang taga BPI at ang tawag ng ito ay may kinalaman sa kanyang credit points kung saan kung hindi nga raw niya ito magagamit ay pwede itong ma-expired at hindi na niya mapakinabangan. At dahil nga interesado itong si kabayan sa points na ito, ay agad nga itong nakipag-usap sa nasabing taga BPI. At nang makuha nga ng agent ang loob nitong si kabayan, ay agad nga itong nagbigay ng option kung papaano niya makukuha ang credit points na ito. At dito na nga nagsimulang mahulog itong si kabayan sa isang agent na nagpapanggap na taga BPI. At kung ano ang nangyari at paano nawala ang 6-digit amount sa kanyang bank account, panuuri natin ang videong ito. January 7, 2026, merong unknown number na tumawag sa cellphone ko. And then, may usual response kapag may nakikita akong tumatawag since may bigla-biglang mga tumatawag na client, ganyan, suppliers. So, sinagot ko. And then, sabi niya, is this Mr. Enrique? So, yun yung name ko. So, is this Mr. Enrique? Blah, blah, blah. So, alam niya yung complete name and then minention niya na yung credit card points ko daw ay hindi ko pa nagagamit in which mag-e-expire daw. Okay? So, yun yung unang word niya sa akin. Ngayon, meron daw 3 way para mai-redeem yon. Kasi parang na-mention niya na bibilihin daw ni Shopee, pwedeng parang into cash, tapos cheque, parang ganyan. Basta 3 option yon. Tapos, ang pinili kong option doon is yung pangalawang option, yung parang Shopee something. Yan, Shopee something, yun yung mention niya. So, ako, hindi ako aware doon sa mga scaman doon sa BPI. So, wala akong kaalam-alam. Ngayon, ano siya? Yan. So, by the way, yung unang tumawag sa akin doon is lalaki siya. And then, nung namili na ako ng second option, sinabi niya na ipapasa daw niya doon sa supervisor po niya para yung supervisor daw yung mag-process, okay, nung transaction namin. Okay? Tapos, ipinasa na niya na doon sa babae na supervisor and then nagkausap na kami. Sabi ko, option 2 yung pinipili ko, ganyan-ganyan. So, tinanong niya ako ngayon, ilan na daw ba yung points ko doon sa BPI? So, chinek ko doon sa Vive, di-mention ko since alam nila yung address ko, na-mention nila pati address, alam nila, complete name ko, tapos yung cellphone number ko. So, kinausap na ako ng supervisor, ganyan. So, dahil option 2 yung napili ko, parang nagbigay sila ng equivalent na amount na katumbas daw nung points ko doon sa my credit card. So, blah, 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 nag-usap-usap ng ganyan. Tapos, sinabi pa niya, sir, yung address mo po ba na blank, blank, blank? Dito ka pa rin ba nakatira? Kasi magpapadala kami ng payong, sabi niya, tapos magpapadala rin daw ng calendar. Taga-BPI ba talaga kayo? Kung ganun. Taga-BPI ba talaga kayo? Yes, sir, we are from BPI. Ganyan. Kung alam nyo yung mga tumatawag na loan sa BPI, di ba may mga tumatawag kapag nag-offer ng mga loans, ganon. Ganon na ganon kung paano sila makipag-usap. So, hindi mo talaga siya aakalain na scammer siya. Ngayon, nung nag-usap na kami, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, magsisend daw ng OTP. Tapos yung OTP daw na yun, sasabihin ko sa kanya para ma-process daw yung usapan, yung ano namin. Para ma-process na daw yung parang katumbas na cash nung reward ko doon sa credit card. Ganyan. So ako naman, alam mo yung parang na-hypnotize ka na lahat ng sinasabi ng scammer sinusunod mo siya. Na even if alam ko naman na personal lang dapat yung OTP na hindi natin ibinibigay sa ibang tao, unintentionally na-mention ko siya doon sa scammer. Okay. So, nagkaroon yung 2 transaction yun. 2 beses kong naibigay yung OTP which is
alam ko pagkakamali ko yon. Pero kapag ikaw pala yung mismong nasa sitwasyon na hindi mo mamamalayan na parang sumusunod ka na lang doon sa sinasabi ng scammer. So malaki yung amount. 6 digits. So hindi ko na i-mention. 6 digits yun. So, medyo confident pa ako nung una. Pero nung nakat ko na yung call, naputol na yung call eh. Kasi sabi niya, hindi daw sila allowed na magbaba ng tawag. So, ako daw yung magpatay ng tawag. Ngayon, nung pinatay ko na yung call, saka ako na nahimasmasan. So, shucks, sabi ko, totoo ba yun? Totoo ba yung mga points na scam yata ako, kako? Saka ko lang na-realize na na-scam ako. Chinat ko agad yung kakilala ko from BPI branch dito sa amin. Sabi ko, sir, nag-i-expire ba ang credit card points, kako? Hindi. Shucks, kako. Kasi ang minention nung tumawag sa akin na supervisor daw, nag-i-expire daw yung mga points and kailangan ko na daw siyang i-redeem para makuha ko pa yung cash. Yun yung sinabi, nag-expire daw. Tapos, dapat daw monthly na nire-redeem, which is parang medyo confusing yung monthly na i-redeem. Sabi ko, nagduda na ako doon. I opened my online banking, my BPI online banking. Only to find out na yung madness limit ng aking credit card ay nabawas na. Nabawas na yung 6-digit na amount doon sa aking online banking credit card. So, medyo yung kabog sa dibdib ko nun, hindi na maganda. Parang, shucks, scam to, scam. Ganun na yung pumasok sa isip ko. Ngayon, nung naisip ko na scam yun, parang gulong-gulo na ako sa maghapon ko kasi morning yun eh. Parang 9:49 or 9:50 a.m. and then yung next na transaction yun is 10:04. So, malaki yung nabawas talaga doon sa credit card ko, sa madness limit. Ang ginawa ko, nag-search ako ngayon sa TikTok, yan, nag-browse ako. Marami palang kaparehas na nangyari sa akin. Kung ano yung nangyari, paano ako kinausap ng scammer, ganun din pala sila, and yung iba, mas malalaking amount pa. As high as 500,000 ang nakuha po sa kanila. Yung iba po, 100 plus, yung iba 200 plus, yung iba mas mababa ng konti. Which is, sabi ko, naghahanap ako ng comments na kahit doon man lang sa comments, makahanap ako ng hope na maibabalik yung pera na nawala sa akin. Though floating pa naman yun doon sa Shopee, kumbaga, hindi pa naman ina-approve yung purchase, tapos hindi pa naman na i-deliver yon. So, meron pa tayong chance, kumbaga. Kaso, lahat ng comment na nababasa ko doon sa TikTok, negative siya. Ibig sabihin, sinasabi nila na hindi na maibabalik yung pera na nawala sa kanila. Tinawagan ko agad yung BPI pagkababa ko ng phone and pagka-check ko ng online banking ko, tinawagan ko agad ang BPI, yung customer service ng BPI mismo. And then, inireport ko yung incident na may tumawag sa akin na ganyan, ganyan, na possible na scam yun, tapos nabawasan yung madness limit ko. And then, tinignan nga nila doon sa records nila na merong transaction, malaking transaction na nabawas doon sa account ko. So, bawas talaga yung madness limit ko. 6 digits. Imagine nyo yun, 6 digits. So, kung normal na tao yun, paano may babayaran yung 6 digits na yun? Kaya ko namang bayaran ang 6 digits, kaso, parang ang sama sa loob na bayaran na hindi mo naman binili yung item, tapos binabayaran mo. Parang ganon, yung so, syempre, naiinis din ako sa sarili ko, ba't ko binigay yung OTP? So, tinanong ko si BPI, kako, meron ba tayong chance na, meron bang chance na ma-reverse yun since na-report ko sa inyo as early? Tapos, di daw nila yun ma-assure dahil nagbigay daw ako ng OTP. And since nagbigay daw ako ng OTP, it's a valid transaction daw. So, wala baka ako tayong magagawa doon. Mag-antay daw ako ng report or ng investigation ng BPI for 10 days and then mag-i-email daw sila sa akin. So, parang syempre, hindi ka pa rin confident doon na maibabalik yung pera mo kasi nga,
walang assurance. Sabi ng BPI, walang assurance since nag-provide daw ako ng OTP. Before pala mag-end yung call namin ng BPI, nung na-report ko na lahat, yung amount ng transaction, yung oras kung kailan nangyari yung transaction, yung number ng scammers, ganyan. Nung naibigay ko na lahat ng details doon sa BPI, blinak na po namin yung card. Okay? Totally blinak na po yung credit card ko ng BPI. And then, sinabi rin ng BPI that time na ang pag-asa ko daw is kapag na-cancel yung transaction doon sa Shopee. Kapag na-cancel yung transaction doon sa Shopee. Ngayon, syempre hindi ako taong techie kasi. So, kailangan kong yung ibang kailangan gawin, sinearch ko pa sa YouTube, nag-search pa ako sa TikTok kung paano yung gagawin ko para makontak yung Shopee, ganyan-ganyan. So, sa Shopee, meron pala doon health center. So, hinanap ko yung health center doon and then, nag-send ako ng inquiry. Yon. So, yung sa inquiry na yon, medyo pahirapan pa yon kasi pagpapasapasahan ka nila sa inquiry kasi kapag direct sa chat, pagpapasapasahan ka ng mga yon. So, meron naman na kausap doon na nakasagot doon sa inquiries ko. So, doon sa nireport ko na fraud, hiningi nila yung mga details ng credit card ko like yung first 6 numbers and last 4 digits numbers ng credit card. So, hiningi nila yon. Anong oras nangyari yung transaction, kung magkano yung amount. Paano mo na-discover na nabawasan yung laman ng account mo. Ayun. Tapos yung date. Tapos kung anong bangko. So, hiningi nila yon and then, sinend ko yon. Tapos, humingi rin sila ng kopya ng ID ko. So, si Shopee, hindi rin ako nakapag send agad. So, naglolo ko kasi yung app ko nun. So, na-late ako makapag-send ng IDs. Okay. So, sabi nila, nung na-receive na nila yung mga hininging information or hininging details, sabi nila doon sa inquiry, mag-antay daw ako ng 24 to 48 hours. And then, kinabukasan nun, nag-search ako doon sa TikTok kung sino pa ba ang may mga same experience kagaya sa akin. So, until nahanap ko ang isang taga-Dipolog, si ma'am. And yung case kasi niya, parehas din sa akin, pero yung pera niya nabalik. Okay, na-return. And then, tinanong ko siya kung paano yung ginawa, niya, ganito, ganyan. And, nag-message siya sa akin sa TikTok, nireplyan niya ako sa TikTok, tapos nag-voice message siya. So, sinabi niya lahat ng instruction na kailangan kong gawin, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sinunod ko lahat yon. And, isang advice din niya, email daw. Mag-email tayo doon sa Shopee mismo. Sometimes kasi, pero pwede niyong gawin both yon. Mag-send kayo ng inquiry doon sa help center ng Shopee. Tapos mag-email pa kayo. Kasi may dalawang email yung Shopee na pinagsendan ko. Yung parang sa fraud tapos yung sa Shopee Pay. Dalawang email yon. So, itatry kong ilagay doon sa comment section yung mga email na pwede niyong pagsendan. Ngayon, ilang inquiry yung sinend ko, no? Unang araw, nag-send ako ng inquiry. Tapos pangalawang araw, dalawang email, nag-email ako. In-email ko lahat ng details. Tapos, nag-send ulit ako kinagabihan. So, kinulit-kulit ko po talaga ang Shopee. Nag-send ng inquiry. Okay, nag-send ng report. So, nag-send ng inquiry and email doon sa Shopee. No? Yung dalawang email na sinasabi ko kanina and then doon mismo sa help center. So, anyways, yung mga i-email niyo po, lalabas din kasi yun sa help center. No? Ngayon, 7 ako nag-send ng mga yon. 7, so 8, then 9. Wala pa rin. Then, chinek ko na yung Vibe app ko
Kasi yung Vibe app guys, kung nagamit yung credit card tapos nag-proceed yung transaction, madadagdagan yung points doon, mag-i-increase siya. Eh yung sa Vibe app ko, nadagdagan po siya ng around 300 points. So, feeling ko less than 10k yon yung transaction na yon. Which is, sabi ko, iniisip ko ng ganon, shucks, pumasok yata yung transaction. Pumasok na yata, parang nawawalan ako ng pag-asa. Sabi ko, hindi pa rin, nawawalan ako ng pag-asa pero nag-pray pa rin ako kasi wala, basta nananalig pa rin ako na ano yun. Okay? Nag-email po ang Shopee nung 10. So, Saturday yon. Then sabi niya na hindi daw niya mahanap yung transaction na ibinigay ko. Okay? Kasi nung unang send kasi ng email, ang una ko lang na-send, hindi ko na-send yung first 6 digits ng credit card ko. Ang na-send ko lang yung last na 4 digits. So, inulit ko ulit, sinend ko lahat. Basta lahat ng details clear. Yung ginawa ko, clear lahat. Minake sure ko na tama, dinoble check ko, and then lahat ng screenshot ng transactions, pati kung anong bank yon, kung anong oras yung transaction, kung magkano yung amount, kung paano ko na-discover, tapos paano kayo nag-usap ng scammer, nakalagay lahat yun doon. So, sinend ko ulit. Pati yung picture ng credit card ko, sinend ko. Pwede nang isend yung picture ng credit card since naka-block na po yun. Una pa lang, nung tumawag pa lang sa BPI, pinablock na po namin. Permanently block na yun. So, nag-send ako ulit ng 10. Sinend ko ulit ng 10 yung details, yung hinihingi nila. Finally, January 11, before po ako magpunta ng simbahan, nakagayak na ako, mag-church ako. Dumating ang message ng Shopee. Na-trace na daw nila yung unauthorized transaction or fraud doon sa Shopee. So, nung na-trace na po nila, kinancel na po nila yung transaction, and then, binan na nila permanently yung account na yon, and sinabihan din po nila ako na yung pera ko ay mare-reverse po doon sa madness limit ko in 5 to 45 working days. So, thanks God pa rin, even if medyo na-delay ng konti yung response ng Shopee, at least nagawan ko ng paraan. And I'm really hoping na as soon as possible po, maibalik na po sa normal yung madness limit ng aking BPI credit card. So, be careful na lang po sa merong mga credit card po dyan. Wag pong basta-basta kakausap sa phone kapag galing sa bangko. Kung meron po kayong inquiries or kung meron kayong concerns regarding sa bank, mas maigi po siguro kung pumunta po kayo direkta sa branch na malapit po sa inyo. Matapos nga naging pahayag na ito ni Kabayan, ang tanong nga ng karamihan na ibalik ba yung pera sa kanyang credit card na nawala dahil dito sa scammer na ito. At ito nga ang naging sagot ni Kabayan sa kanyang pinaka-latest na upload. So, ang question po ngayon is kung naibalik nga ba yung madness limit ng aking credit card account dahil po sa fraudulent transaction ng unknown person sa aking credit card, no? So, gaya ng na video ko nung nakaraan, so, yun ay merong dalawang transaction na merong 83,590. So, kung susuma total po natin yung 83,590 is around 167,000. So, the good news is, yes, na-reverse na po sa aking credit card madness limit yung 167,000 na makukuha sana ng scammer if ever po na hindi ko po naagapan yung problema. Okay? Yung scam. Sa mga gantong pagkakataon nga lang, once na na-scam po kayo, kailangan po immediately may report niyo po talaga siya. For example, sa case ko, Shopee. No? So, the day na nangyari yung incident,
same day po, nireport ko po yun sa Shopee. Okay, yung incident. So, na-cancel po agad nila yung order. Okay, yung transaction. And then, na-reverse yung yung pera. Okay? And, 7 ng January nangyari yung incident na yon. Today is January 21. So, it's around 14 days. Okay? Mula sa time na na-report ko, bago po na-reverse yung pera. So, thankfully, thankfully na-reverse yung sa akin. So, meron po mga nag-chat sa akin dito sa TikTok na late nilang na-report and na-complete or na-fulfill na yung transaction. So, kapag fulfilled and completed na kasi yung transaction, guys, hindi na po siya maka-cancel ng Shopee. Meaning, hindi na yun mare-reverse and babayaran nyo na po yun. So, yun lang po. Sana next time, be careful po tayo sa pagbibigay po ng OTP. Huwag po tayong nagbibigay ng OTP kahit kanino dahil yun po dapat ay sa atin lang as card owners. Lagi nga po natin paalala sa ating mga kababayan, mag-ingat tayo sa mga ganitong klaseng tawag. Unang-una, wag na wag tayo magbibigay ng OTP sa mga nagpapanggap na agent ng isang bangko. Pangalawa, iwasan nating magbigay ng ating mga information or kapag humihingi na sila ng ating card number dahil pwede nga itong ma-access ng mga nagpapanggap na mga agent ng bangko. At syempre, iwasan nating maniwala na ang inyong mga credit points ay nag-e-expire dahil hindi nga po yan nag-e-expire. At kung sakaling ang sa inyo mangyari yung ganitong klaseng pang-i-scam, agad po nating i-report sa inyong mga bangko at wag nang patagalin pa. Mas magandang i-report agad sa inyong mga bangko or kung may mga transaction kayong ginawa katulad nga nitong kay Kabayan sa Shopee para agad-agad ding magkaroon ng aksyon at magawan pa nila ng paraan para maibalik sa inyo ang perang nawala. Imagine, kung magbabayad kayo sa isang bagay na hindi nyo naman binili at kayo ang magbabayad nito monthly at napakalaking halaga, ay talagang nakakapanghinayang ito. At kung bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel at nagustuhan mo ang videong ito, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin na notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.